Lutas na ang kaso, ngunit hindi pa tapos ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police sa magkasunod na pagpapasabog sa Jolo Cathedral. May hawak na ring mga testigo ang PNP na magpapatunay na mga Indonesian ang suicide bomber na nagsagawa ng pag-atake. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Matapos sumuko ang 5 miyembro ng Adyang-Adyang Group na itinuturong nasa likod ng magkasunod na pagsabog sa Cathedral sa Jolo, Sulu, itinuturing na ng Philippine National Police na lutas na ang kaso ng pambobomba. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Bernard Banac, may hawak na silang mga suspect at nasampahan na rin ang mga ito ng kasong multiple murder at multiple frustrated murder. Ngunit hindi pa ani asarado ang kaso dahil patuloy pa ang ginagawang investigasyon at paghabol sa natitira pang mga suspect. Yung kaso ay solved lamang, hindi closed. Solved dahil naaresto yung mga suspect at naisampa yung kaukulang kaso. Aniya, bagamat hindi pa rin nagsasalita si alias Kama hinggil sa partisipasyon sa pambobomba, ay ito naman ang tinuturong leader ng 4 pang sumukong suspect. Well, sa ngayon, ang kanyang statement ay dinideny niya ang kanyang pagkakasangkot doon sa pambobomba. Subalit itong 4 naman na nahuli din na kasamahan niya ay tinuturo naman siya na siya nga ang pinuno nila. Samantala, galing naman sa 8 witness na hawak ng PNP ang impormasyon na Indonesian national ang nagpasabog sa Jolo, Sulu. Ayon kay CIDG Director, Police Chief Superintendent Amador Corpus, narinig umano ng mga witness na nagsalita ang umaring Indonesian suicide bomber bago ang insidente. The foreign terrorist na Indonesian is based on the statement of witnesses and of course intel sources. Kasi may intelligence reports naman na tungkol nga dun sa target nila is in Sulu and kasama po naman po yung Mount Carmel Cathedral. Kahapon, sinabi ni DND Secretary Dolphin Lorenzana na mayroon pang hinahabol ang militar na isang suspect na Tunog Kama ang pangalan. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 14 pang suspect sa pambobomba. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Mahigit 12 oras nang nasusunog ang isang pabrika ng tinapay sa Maykawayan, Bulacan. Nailigtas naman ang mahigit 300 empleyado na nagtatrabaho sa pabrika. Mula sa Maykawayan, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Yes, Nestor, go ahead. Yes, Angela, magandang hapon. Umakyat na sa PIP alarm ang sunog sa planta ng tinapay ng Lemon Square Factory dito sa Maykawayan, Bulacan, pasado alas 11 kagabi. Nabalot ng makapal na usok at malakas na apoy ang buong paligid sa lugar. Kinakailangan pang magtulong-tulong ang 16 na fire truck sa iba't ibang munisipalidad sa Bulacan. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tuluyang napula dahil sa matinding apoy sa loob ng pabrika. Ayon sa mga empleyado, nagsimula ang apoy sa ground floor sa pagawaan ng cupcake. Dahil dito, agad na pinalabas ng gwardya ang mahigit 300 empleyado sa loob ng pabrika. Nang makalabas na ang mga empleyado, nakarinig sila ng pagsabog sa loob ng planta hanggang sa tuluyan ng masunog ang 4 na palapag ng pabrika. Mga 11:20. Nasa taas po kami. Tapos yung guard po, yung isang guard, umakyat po sa amin para sabihan na may sunog na para bumaba kami. Tapos nung pagbaba po namin, dun sa pinakambaba, nakita namin yung apoy doon. Tapos mabilis kami lumabas. Maliit pa po, tapos nung paglabas namin, saka siya may pumutok na. Sabi sa amin nung head, sige po lahat po na evacuate na po lahat ng tao. Nung umalis kayo doon, malaki na apoy. Wala pa naman po. Baba namin sa first floor, usok pa lang po. Opo. Salamat po sa Panginoon dahil nakalabas po kami lahat. Takot na masunog ang kanilang bahay, nagpapasalamat sila dahil hindi nadamay na masunog ang kanilang bahay. Nagre-repa kami dito sa 4th floor. Yung mga cake po. Malaki pong pasasalamat namin na nakaligtas kami lahat. Walang nangyari sa amin. Walang masamang nangyari sa bawat isa sa amin. Sige po. Kung siguro po, kung natrap kami doon na hindi agad kami naagapan na makalabas, siguro po, isa sa amin o higit pa ang nasaktan.
Nahirapan naman ang BFP na pulahin ang apoy dahil sa mga plastic at makina na pinaglulutuan ng iba't ibang uri ng tinapay. Angela, sa kasalukuyan, nasa loob pa rin ng BFP officers at maging yung mga iba't ibang mga katulong mula sa iba't ibang munisipalidad upang apulahin ang apoy sa loob ng nasabing pabrika. Subalit hanggang ngayon ay malakas pa rin ang apoy mismo doon sa lugar na pinangyarihan sa ground floor kung saan nga nagmula ang nasabing sunog. At yan muna ating latest live. Angela, mula dito sa Barangay Libtong, May Kawayan, Bulacan. Balik niyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Nestor Torres, live sa May Kawayan, Bulacan. Nadiskubre ng mga otoridad ang pinaniniwalaang pinakamalaking plantasyon ng marijuana sa isang liblib na barangay sa bayan ng Loreto, Agusan del Sur. Tinatayang 12 milyong pisong halaga ng marijuana ang nakita sa lugar na binunot at sinunog din ng mga otoridad. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Sa impormasyon na ibinigay ng ilang asset na tunto ng mga otoridad ang taniman ng marijuana sa Barangay Kasapa 1 sa bayan ng Loreto, Agusan del Sur nitong Sabado. Ito ay sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon ng PNP, AFP at PDEA Caraga. Ayon sa PNP Caraga, kampante umano ang may-ari ng taniman na hindi ito matutunton dahil liblib at pinaniniwala ang may presensya ng New People's Army sa lugar kaya hindi basta-basta napupuntahan ng mga otoridad. Kalayon aning lugar. Unom ka adlaw magbaktas gikan sa Kasapa. Mo to nagbaktas ang tropa dito para madakpan tong marijuana o guban pa. After 6 days na tawag sila confirm nga naagid, nanawag sila diri sa kang RD. Mo tong nag-chopper sila pa doon dito. Pagdating sa lugar, binunot at sinunog ang mga tanim na marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Kasabay ng operasyon, sinita ng mga otoridad ang 3 lalaking pinaghihinalaang trabahador ng marijuana plantation dahil sa paglabag sa curfew hour. Matapos ang ginawang body search sa mga ito, nakuhanan ng ilang dahon ng marijuana ang 2 sa mga ito. Nasa kustodiya ngayon ng Cabanglasan Police Station sa Bukidnon ang mga suspect. Sa ngayon, may person of interest na ang PNP Caraga kung sino ang may-ari ng marijuana plantation, ngunit tumanggi munang ibigay ang pangalan nito para sa ikauusad ng investigasyon. Nanay na-identify pero ila paninggi kuan para madakpan. O di lang sa nato i-debol sa puan basi makadagan. Sa datos ng PNP Caraga, ito na ang pinakamalaking halaga ng marijuana na nasabat ngayong taon. Una rito ang natagpo ang marijuana plantation sa sitio Kalampayan, Barangay Kasapa 2, La Paz, Agusan del Sur noong nakaraang buwan na nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso. Raymond Octobre, UNTV, News and Rescue, Agusan del Sur. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang 2 motorcycle rider na nabundol ng isang kotse sa Palo, Leyte. Ito ang balita ni Archil Egano. Pauwi na sana ang 2 lalaking ito nang mabangga ng isang Toyota Vios ang sinasakyang motorsiklo sa Barangay Campitic, Palo, Leyte, bandang alas 11:45 kagabi. Nagtamo ng gasgas sa kaliwang binti si Robinson Basas, 42 anyos, habang namaga naman ang kaliwang kamay ni Freddy Lagumbay, 39 anyos, na mga residente ng Palo at Tanawan, Leyte. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang 2 na tumanggi ng magpadala sa ospital. Dinala naman sa Palo Police Office ang driver ng Vios upang imbestigahan kaugnay ng insidente. Archie Ligano, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Dinakip ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 3 lalaking nahuling nagbebenta ng mga pekeng rubber shoes sa Scout Gandia Street, corner 11th Jamboree, Quezon City. Kinilala ang mga ito na sina Mark Corporal, 33 anyos, nagsisilbing courier ng mga pekeng sapatos, Lorenzo Celestial, 35 anyos, isang driver, at Rail Ramirez, 25 anyos. Nakuha sa mga suspect ang 100 pares na mga pekeng athletic shoes, mark money at sasakyang ginamit ng mga ito. Isinagawa ang operasyon matapos na magreklamo ang JP Group of Companies Incorporated dahil sa pamimeke ng kanilang produkto. Naharap na ngayon sa kaso ang mga naarestong suspect. We ordered 100 pairs ng sapatos na ito. So ito na, andito na po yung taga-JP natin and he is now attesting
herein na mga peke nga at hindi nagawa itong nabili natin. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang entrapment operation sa Taguig City. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng Cavite, Laguna at ARM ang 2 drug suspects sa parking lot ng Sunshine Mall sa Taguig City kahapon. Kinilala ang mga suspect na sina Abdul Calipa, 19 anyos na tubong Marawi City, at ang 29 anyos na si Jamil Umpar na taga North Cotabato. Nasabat sa kanila ang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Ayon sa PDEA, malaking tulong ang impormasyon na ibinigay sa kanilang opisina sa Camp Vicente Lim upang maaresto ang mga suspect na nag-ooperate sa Taguig. Todo tanggi naman ang mga suspect na may kinalaman sila sa illegal na droga. Hindi po alam na ganyan pala yung laman. Sabi niya sa akin, chocolate. Biglaan niya sir yung pangyayari sir. Kung alam ko lang sir na ganyan pala yung laman sa plastic, sir. Sinuli ko na sa kanya, sir. Hindi ko lang po kasi alam, sir, na may dala po yung legal po. Pumasok po ko dun sa sasakyan. Tapos yun po may biglang dumating po. Tapos hindi ko naman po alam na gano'n yung may dala pong iba. Sasampahan ang mga suspect ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. And for the news abroad, 4 workers rescued after 4 days of being trapped by a collapse in a coal mine more than 1,000 meters deep are recovering satisfactorily, said the doctors who treat them. Abby Valdez reports. 4 miners were rescued on Sunday, February 3 from a coal mine in Peru that caved in, trapping them for more than 3 days. Dozens of rescue workers dug for days to free the men, who walked out and into the arms of joyful relatives before being put in ambulances and taken to a nearby hospital. The guys are stable, and we hope they continue like that. They are dehydrated mainly. The miners became trapped on Thursday, January 31, after a collapse in Pampaguay mine in Oyon, 250 kilometers or 155 miles northeast of the capital city of Lima. According to the Minister of Energy and Mines, Francisco Esmodas, the 4 men who were rescued were Abraham Reynaldo Araujo, Angel Vega Maita, Jonas Cuenca, and Gregorio Rodriguez Quispe. 31-year-old Vega told local television station America TV that the men encouraged each other during the ordeal, and it never occurred to him that he wouldn't survive. This is the start of the rainy season in the Andes, which makes landslides and cave-ins more likely. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. An outsider wins the presidency of El Salvador, breaking the two-party system that has dominated the Latin American country for a quarter of a century. Bianca Quijano has this story. A former mayor campaigning on an anti-corruption ticket swept to victory in El Salvador's presidential election on Sunday, February 3rd, bringing an end to a two-party system that has held sway over the violence-plagued Central American country for 3 decades. Nayib Bukele, the 37-year-old former mayor of the capital, San Salvador, won 54% of votes, with returns counted from 88% of polling stations, said Julio Olivo, the head of the Electoral Tribunal. Bukele won more votes than all other candidates combined in his first-round sweep, highlighting deep voter frustration over the failure of the two main parties to tackle violence and corruption. His two rivals from the mainstream political parties conceded defeat. Bukele must now contend with U.S. President Donald Trump's frequent threats to cut aid to El Salvador, as well as neighboring Guatemala and Honduras, if they do not do more to curb migration to the United States. At home, supporters hope that a third-party politician will usher in changes to improve a sluggish economy and widespread poverty. It's good, since the other two already had their opportunity and they couldn't do anything. They didn't show the country what they supposedly promised. I think it's good that they give an opportunity to someone different, and as a country, we hope that fulfills the promises that he has made.
le cumpla con las promesas que él ha hecho. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. isang araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan. Hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nahaharap ngayon sa panganib ang isang subdivision sa Tacloban City dahil sa posibleng pagkakaroon ng landslide. Ito ang balita ni Jeneline Gakit Valles. Nakaalerto yan na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Tacloban City hapagbantay Purok 7 Regina Heights Subdivision na Barangay 91 Abukay. Base Assessment and Mines Geosciences Bureau o MGB halugar, posible ko no magkaada pagtimpag hintuna o landslide halugar. Sumala kang Barangay Chairman Ricardo Benitez, habuligan City Disaster Office naghimo na hirahin profiling ang mga nangungukuya subdivision ng informal settlers nga ada halugar. Nagawas nga 150 families ang direkta nga maapektuhan kung sakali magkakamay-ada landslide. Sigit uran nga bangin magasimbak ula mag-landslide. Actually, damo na talaga crack dito Igbaw. So sharing ko delikado na ini nga sitwasyon din Pero sumala kan CDRRMO head nga Ildebrando Bernadas, igin pasabot hairan DNR nga may 4 nga barangay at Tacloban nga posible magkamay-ada landslide tungod han ginhimo nga bypass road. Ton ira ito dida baga impression tungod siguro ito han bypass road. Kaya nagblasting man ito dida. Hanagin kasuliwat han Regina Heights nagkaada kuno inquiring ang developer haigbaw nga partihan subdivision asa humumok ang tuna. Nagkaada cracks ang mga bato asya nga nagkaada hing ground movement asya nga high risk ka landslide ang lagin assessment ang MGB. Sumala pa haiya, 5 na kaadlaw nga waray work operation ang subdivision tungod han cease and desist order ang MGB ha developer nga ginpaubos na giyap ang backhoe para maibanan ang load ha igbaw nga portion ang subdivision. Tungod private owned ang subdivision, information dissemination ngan evacuation la an po pwede maibulig ha mga nangukoy ngadto. Sumala haiya, bahala na ang developer kung nira i-relocate. Ginsagnan liwat ang disaster office ang mga pamilya nga mga nangukoy didto nga mag-ikmat ngan kon may ada pagbay og hintuna dayon i-report ta irabuhatan para dayon maaksyonan. Jeneline Gakit Valles, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban City. Hindi muna pinabibiyahe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang lahat ng bus ng Davao Metro Shuttle matapos masangkot sa aksidente ang isang unit nito kahapon. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Gisuspindi na sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang 34 ka bus sa Davao Metro Shuttle tungod sa nahitabong aksidente kagahapon sa Nabunturan, Davao de Oro. Ang maong preventive suspension order kay modugay og 30 ka adlaw nga moagi pa og hearing og inspeksyon ang prangkisa bago makabalik og operasyon. Kaya nag-issue na po kami ng preventive suspension order sa franchise niya, 34 units po yun. 5 na ang kumpirmadong patay sa bangga kagahapon, kauban na ang driver sa Metro Shuttle bus ug 3 ka pasahero niini, samtang 1 ka pasahero ang namatay sab sa Bachelor bus. 27 gihapon ang nasa ospital karon. Sumala sa investigasyon sa pulis, nibuto ang ligid sa Metro Shuttle bus ug nawad-an kini og kontrol sa manobela hinungdan para mobangga sa padulong nga Bachelor bus. 5 po ang confirmed na patay, isang driver ng Metro Shuttle bus at 3 niyang pasahero, and then yung isa ding pasahero ng Bachelor bus. Sa ngayon,
Meron pong injured na 29 passengers sa hospital pero yung dalawa na discharge na po, and then sa investigation po namin at saka sa police report na din, pumutok po yung right front tire ng Metro Shuttle bus kaya na-encroach niya yung line ng Bachelor bus. Sa opisyal nga mensahe sa Metro Shuttle, padayon ang investigasyon nga ginahimo sa ilahang response team sa nahitabong insidente. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Debra Veral. Mayong gabi. Nagbigay ng serbisyo sa isang food bank sa Edmonton, Canada ang mga volunteer ng Members Church of God International bilang tugon sa pangangailangan ng mga homeless at mga low-income families. Ito ang balita ni Jay Moreno. Maunlad na bansamang naturingan ng Canada, hindi pa rin maiiwasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain. Daan-daang mga pamilya ang umaasa bawat araw sa mga libreng pagkain mula sa mga food bank. Mahigpit ang pangangailangan para sa mga volunteers upang mapabilis ang pagre-repack ng mga pagkain. Dahil dito, nakiisa ang UNTV Edmonton kasama ng Members Church of God International o MCGI sa repacking ng mga pagkain sa isang food bank bilang pagtulong na maagapan ang problema ng mga homeless at low-income family dito sa Canada. We've been volunteering regularly, and this is part of our leaders' advocacy, Brother Eli Soriano and Brother Daniel Rason, to engage in public services that helps fellow citizens and the community in need. Isang warehouse na halos puno ng boxes na may libu-libong canned foods, beverages, macaroni boxes at iba pa ang nakahanda para sa packaging. Matagumpay na nakatulong ang ating mga volunteers sa pagbalot ng mga pagkain na pinamimigay naman sa mga nangangailangan ng tulong. I want to give a huge shout out to Brother Eli Soriano and Brother Daniel Razon for encouraging members of their church to give back to their community by coming into the food bank and volunteering with us. So the work that these members are doing is phenomenal, and I just want to give a huge thank you to everyone at the church. Patuloy ang volunteer efforts ng Members Church of God International dito sa dako ng Edmonton, Canada. Kalinsabay ng advokasya ni Kuya Daniel Razon at Brother Eli Soriano na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Jay Moreno para sa Serbisyong Kasambahay, UNTV News and Rescue, Edmonton, Canada. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.